Hindi patas no? Kaya ako nasabing hindi patas, supposedly ang isang congressional hearing ay open to the public. Makikita natin nung nagsimula ito, merong mga inalaw na mga personalities na makapasok, no? At meron namang ang hindi inalaw na makapasok. Clearly sa simula pa lang, may naratibo silang gustong iparating, no? Well, sa tingin ko, Admar, kaya nagkaroon ng atras-abante kasi gusto nilang i-control yung naratibo. Palagay ko, pinag-aralan nila ng maigi kung paano madidiin si dating Pangulong Duterte sa issue ng EJK. At lumalabas nga na dito sa kanilang pag-uusap, nagkaroon ng surprise resource person, ang datihang Senador Sonny Trillanes, na wala namang bagong pinakita, wala namang bagong sinabi. Same na mga allegations. Pero bago pa ba siya? Kasi may ulat akong nabasa na nandun na pala siya sa every quad committee hearing. Namamataan daw siya dyan sa kamera. So, ano ba siya? Nangangampay. Ang alam ko, Quezon City yung kamera. Hindi Caloocan. Oo, hindi Caloocan. Tama yan, Admar. Alam mo, makikita natin na kasama siya sa, ang sabi ko nga, scriptwriter sa nangyayari. Bakit napakahalagang i-point out na ngayon lumabas siya, nag-oath siya, at inulit niya yung sinabi niya noong 2016. Kung titingnan natin, ano ba ang naging role ni Senator Trillanes doon at Secretary De Lima noong 2016? Pumunta sila sa Davao hindi para alamin talaga yung DDS, dahil ang DDS naman talaga iba ang ibig sabihin sa Davao. Pumunta sila para maghalukay. Yung tinatawag na opposition research sa political management. Naghahanap ka ng pwede mong ipukol sa iyong magiging kalaban. So parte sila ng effort na mag-dig dirt para kay then Mayor Duterte dahil magiging kalaban ni at the time Secretary Mar Rojas. So para ilabas muli ang listahan ng bank account na lahat naman tayo nakakakita ano bang hitsura ng bank account, no, yung statement, ibang-iba dun sa kanyang pinakitang listahan. Kung titingnan ninyo, pwede pang ihalin tulad yung listahan na yan dun sa listahan na ginawa kay Chief Justice Corona, no? Kung natatandaan ninyo, yung kay Chief Justice Corona, pinagsama-sama lahat ng mga deposit, whether peso, dollar, or whatever. Pinagsama-sama, it created a list and it created an impact na ganitong kalaki ang pondo na pag-aari ni Chief Justice Corona. Ganon din ang inulit ngayong kahapon na makikita mo doon joint account daw, makikita mo doon mali ang pag-type ng pangalan, makikita mo doon walang account number. So ano yung listahan na yon, no? Ang Pilipino dapat maging mapanuri. Ano ba yung mga pinapakita na supposedly evidence? Admissible ba siya sa korte? Kasi ang alam ko, hindi pa naman nare-repeal ang bank secrecy law. So para maghayag ang dating senador ng bank accounts, ang question doon, who allowed you to open, to pierce these bank accounts? Ikaw ba ay AMLA? Meron bang inquiry tungkol sa dating Pangulo? Kasi kung titingnan mo at hindi mo alam ang kasaysayan, noong 2016 linabas na yan. At noong 2016 sinabi na kung mapoprove mong sa akin, o edi yung perang yan. So hindi ko maintindihan kung bakit 2024 na ngayon, mahigit na 8 taon, yung pa rin ang evidence. Kaya nakakatawa dahil binibigyan ng importansya ng House of Representatives ang isang katulad ni Sonny Trillanes. Kumbaga,
Yung walang bago dun sa kanya mga akusasyon, Wala. ganun pa rin, lalo na yung sa illegal na droga. Even before, natalakay din ito sa pagdinig. Wala namang pag-usad ukol dito. Tsaka bumabalik yung videos niya ha. Yung Hmm. bago yung 2016 ata, during campaign siguro, na hindi corrupt si PRRD. Nabanggit niya, Hmm. kumakalat ngayon sa social media at kung di ako magkakamali, tama ba na pumunta daw ito sa para hingin ang na maging katandem ni Maging PRRD vice noon? presidente, oo. Tama yan, Admar, no? Yung recollection natin, meron kasing institutional memory. Yun ang kagandahan ng social media. Lahat ng binigkas mo noong 2016 will haunt you. Ang nakakalungkot lamang dito, kung noong 2016, hindi siya nag-file ng kaso, at natapos ang administrasyon ng Pangulong Duterte at ngayon inaandyan na naman siya. Saan ka naman nakakita? Anong klaseng paninirang puri itong ginagawa? Ang pagkakaiba lamang, ito ay nag-testify siya. So nag-oath siya at sinabi niya na totoo lahat ang sasabihin niya, at saka ang bago dito, hinayag niya na may mga ground siya for impeachment ng Vice Pangulong Duterte. So yun siguro ang bago, pero kung paano mo i-recycle ang 2016 quote-unquote evidence para sa Vice Presidente, yun ang hindi ko maintindihan kasi ini-invoke niya ang betrayal of public trust, sinasabi niya may plunder daw, pero kung titingnan mo yung ebidensya, asan doon ang plunder, nasan doon ang betrayal of public trust? Nung ginawa niya yung presentation niya ng 2016, ano ba si Vice Presidente Duterte, hindi ba mayor? So, hindi ko maintindihan yung lohika ng paggamit niya ng datos na alam mong hindi naman totoo at datos na alam mong lumang-luma na, pero ini-insist pa rin niya na yun ay makatotohanan at karapat-dapat sa ngayong panahon. Maling-mali yun. Tsaka sa haba na ng itong mga akusasyon na ito, bakit wala pang kaso na isinampa? Parang napaka-late na nga parang itiniming na nga ngayon itong kaso na ito, lalo na medyo alam mo na yung pag-alyansa ng yung sa Uniteam nagbago, parang sinamantala ito dahil ang naiba na ang landscape ngayon. Dati ang kalaban ng Dilaw ay itong Uniteam nga, no? Grabe nga itong Dilaw kumakabanat kay Bongbong Marcos mula pa noon, no? Noong 2016 na elections sa vice presidential, no? And ngayon parang sila na ang Uniteam. At ang naging oposisyon na ay itong sa hanay ng mga Duterte. So kumbaga, hindi ito nagkataon lang, Prof. Oo. Hindi yan nagkataon, Admar. Plinano. Ako, I will even say na ang scriptwriter si Sonny Trillanes. He was aided, abetted, and enabled by the powers that be. And who would this be? I'm calling a spade, si Speaker. To a certain degree, ang mga tao sa Office of the President, hindi ko alam kung si Presidente Marcos alam ito o ang kanyang First Lady alam na ito, pero alam mo sa politika walang nangyayari na hindi naaalaman ng mga pinuno at walang nangyayari sa politika na hindi pinagplanuhan. Itong nangyari kahapon ay pinagplanuhan. Ang tingin ko lamang, nagulat sila sa reaksyon ng tao na may mga lumabas at sa tingin ko nagulat sila na pumunta dyan si Vice Presidente Duterte. Yung itong issue rin na ito, yung mga makakaliwa, alam natin din yung linyahan nila almost same, at itong mag-ama naman, lalo na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay una naging kaibigan ang makakaliwa, no? And to a certain point kasi hindi daw magandang kausap,
yun, naging magkaribal, no? At naubos ang ano nila, ang pwersa nila sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ngayon sila yung ano, parang same, pati yung sa ICC, Mm. lahat sila yung ano, nag-connive with dito sa mga dilawan, and never give up pa rin sila mula noon hanggang ngayon. At napapansin natin itong ICC laging lumulutang dito sa issue na ito. Oo, Admar, linyado ang mga kalaban ng Duterte. Linyado na kinokonek sa EJK dahil pag na-connect mo sa EJK, makokonek mo sa ICC. Hindi ko alam kung paano nila i-connect ang dating Pangulo sa Pogo dahil nga ang sabi meron pang mga sa susunod na araw na kailangan siya ay nandito para mapag-usapan yung Pogo at saka yung may isa pa tatlo yan yung sa Quadcom. So ikaw naman parati mong nakikita parehong personalidad ang nagtatanong, parehong personalidad ang nag-uudyok, parehong personalidad ang nagbabastos. So ito ay ika-11th hearing na. At makikita natin hindi siya normal na committee kasi inaabot hanggang hating gabi. Ang nakakalungkot lamang doon, imbis na ang pondo ay ginugugol para sa karapat-dapat, napupunta sa political persecution. Ito clearly political persecution ito ng Duterte, ng pamilyang Duterte. Naging patas ba itong paglalatag ng mga resource person, kasi nakita natin puro yung sinasabi nilang bad effects daw nitong war on drugs. Wala akong nakita na kahit man lang nag-research sa hanay ng mga kongresista. Parang ang nakita nila is yung mga mali. Pero ang taong bayan, bago bumaba nung pagbaba na sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay ng mataas na grado. At hanggang ngayon, mataas pa rin ang grado na binibigay ng taong bayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga na nagustuhan nila, na ikumpara nila yung panahon noon sa ngayon. Pero iba ang pananaw dito ng mga kritiko. So tingin mo hindi talaga patas itong investigasyon at nakatutok lamang sa pagpapabagsak sa mga Duterte? Admar, hindi patas no? Kaya ako nasabing hindi patas. Supposedly, ang isang congressional hearing ay open to the public. Makikita natin, nung nagsimula ito, merong mga inalaw na mga personalities na makapasok, no? At meron namang ang hindi inalaw na makapasok. Clearly, sa simula pa lang, may naratibo silang gustong iparating, no? Na andon ang mga pamilya ng namatayan, na andon ang mga larawan, di ba, may mga bulaklak pangandala, pero sa bawat usapin, dalawang panig usually yan. Dito sa usapin ng EJK, ang isang panig ay panig ng victims na klarado na sinabi ng dating Pangulong Duterte na hindi niya sinasadya kung anong nangyari. Yung sinasabi ng mga medyo hindi gusto yung sinasabi niya, ano ba ang buhay collateral damage? Kailangan natin tingnan yung usapin na yan sa dalawang bagay, isang victim at isang criminals, no? Ikaw as Pangulo, nung ikaw ay nag-oath ng iyong tungkulin bilang Pangulo, isa dun sa sinabi mo, ipapatupad ko ang saligang batas at ang mga batas ng Republika ng Pilipinas. Ang importante dun, programa ng Pangulo, ang public order and public safety. So that is for the common good. Okay? Huwag nating husgahan ang Pangulo dahil sa naratibong ang daming namatay. Hindi ko sinasabing mali yun. Sinabi naman niya, aakuin ko ang responsibilidad niyan. Pero certainly, hindi siya nagsabi na, oy, ikaw, Chief Inspector, barilin mo yan. Very careful siya nung sinasabi niya,
pag bumunot ng baril, self-defense. So makikita mo yung train of thought ng dating Pangulong Duterte, napakaingat niya dahil klarado sa kanya, linyado kung sino ang kriminal at kung sino ang biktima. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng biktima, pero sa process ng operation may nangyayaring ganon. Alam mo, ang paulit-ulit na sinasabi niya mula sa Senado hanggang dito, he takes full responsibility. That's one. Secondly, that he loved this country more than anybody else. And yung love, yung value, yung virtue na love, ay name-measure mo yan sa paraan ng pagtatrabaho, paraan na pakikitungo sa tao, paraan na solbahan ang problema ng ating bansa, no? Malaking bigat yan sa balikat ng Pangulo kasi kailangan niyang i-weigh ano ba ang mahalaga sa akin? Ang mahalaga ba sa akin magkaroon ng peace and order? Ang mahalaga ba sa akin hindi natatakot ang taong bayan na lumalabas paggabi? Ang mahalaga ba sa akin ang susunod na salinlahi ay hindi influence ng drugs? Sa tingin ko napakaklarado na sinabi ni Pangulong Duterte. Yun ay programa niya. Okay? Kaya yung mga bumabanat, ang bawat Pangulo ho may kanya-kanyang programa. Nagkataon ho dito sa Pangulong ito, si Pangulong Duterte, ang public order and security ang napakahalaga. Kaya yun naman ang ginampanan niya. Kung titingnan natin si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ekonomiya. Kaya nga ginampanan niya, di ba? Kahit na hindi maganda at hindi gusto ng tao yung IVAT, pinagpatuloy niya yun kasi kailangan niyang iahon ang revenues ng gobyerno. Nung dumating si Presidente Aquino, ang programa niya anti-corruption. Okay? Pero dito sa bawat presidente, mahirap admar na pagkatapos ng isang termino, yung nakaupo, huhusgahan yung dating nakaupo. Mahirap po yun kasi wala naman kayong, hindi nyo alam kung ano yung mga decision na ginawa. Hindi nyo alam kung ano yung mga confidential matters na came into the process of making the decision. Ang tawag doon, executive privilege. Wala ho ni dating Pangulo o yung naunang Pangulo, hindi alam ng bawat isa ano ba yung kanyang direksyon sa pamamahala. So para husgahan ng kasalukuyang administrasyon na nasa 2 years and 5 months ang dating Pangulo, maling-mali ho yun. Kasi kung gusto nyo talagang habulin siya sa, according to you, maling mga desisyon, pag-file ho tayo ng kaso. At doon natin makikita ang piring ng hustisya, di ba? As Lady of Justice, may piring yon. Tama. Walang sinususugan, walang inaayunan kung saan babagsak ang hustisya doon. Kaya itong mga ang challenge nga ni Pangulong Duterte, mag-file kayo ng kaso. Kasi doon lang natin mahuhusgahan at whether yung evidence na pinagsasasabi nyo ay totoo and can stand the rigor of test sa court of laws, hindi sa court of public opinion.